Sabi po yung malalim. Malaki po ay nandito sa ibang batch, sa inyo. Kung sila po kami sa tutupuin, pagsama sa inyo. Kaya po ay magsisimula sa pagpipita ng pag-aaral at limang salita. Kasama si Tuyani Norabahan, at ang namin kalaban at pagkawalawa sa kalooban ng Diyos. Wala na yung kawalan ng ang ating layo at dapat kami manatili tapat sa ito. Bigyan ng kami ng mas na karisma ng karutuhan. Ipangay mo ang labangan at mga bagay na pag-aaral at galit siya sa ito. Kaya talaga niyo po na naman mga kapatid na nasa talpa na rito sa mga sa ikakusulan at sa ito natin Diyos sa ito. Matalatin kaya ang hinihingi sa pagpapagin po at nakita pangalan ng Kristo. Amen. So, tayo po ngayon ay magsimula na po sa ating pag-aaral. Ito natin po kapatid. Pero meron tayo oras. Kailangan po tayo. Huwag natin sa naitay para ginagawa po tayo tayo magsimula. So, tayo po magpapatuloy sa ating pag-aaral sa aklat po ni Pablo sa mga nagawa. Aking palagay dito po tayo tapos na dito, di ba na naalala ko yan. Dito po sa ating pag-aaral, pinapakita rin ni Apostle po na tayo ay tagpagmana. Tayo tagpagmana ng Diyos. At kasama tagpagmana ng ating Panginoon. So ito po isang magandang bagay na dapat natin isipin. Naisipin po natin tayo kasama ng pagmana ng ating Panginoon. Kung alam mo na mamalangin ng Panginoon, kasama tayo sa mga bagay rin, yung sinasabi ng Apostle po. If we did we suffer with Him, that we may also be glorified together. So ito po ay ano na pasalan natin ito. Ito po tayo. Naalala mo yun. Ito po tayo sa verse 8. Alam mo, tayo. Sisimula. So, doon sa mga nakarang talata, bago mo rito, sinasabi na tayo magiging kasama ng pagmana ng ating Panginoon, kung tayo po ay magsasama sa kanyang paghihirap, isang with Him. Pero dito po sa verse 9, for the earnest expectation of the creation, eagerly waits for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, because of Him who subjected it to hope. Because the creation itself also will be delivered for the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groans and labors with birthrights, and together until now. Not only that, we also have the first fruit of the Spirit, even ourselves, growing in ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. Dito po sa Biblia, para po natin mabigyan ng pagkaunawa. Romans chapter 8. Dito po sa verse 9. Dito po natin ito, hindi mo tayo intindihin. Dahil binabagay po ito sa ilang nila. Makikinig natin yung tutuloy sa lituran. So, pero kung pagkakaroon natin, hindi ito tutuloy sa lituran. First time. Sapagkat, ang verse 23. Sapagkat ang nasuging inaasahan ng isang nilika ay ang inaasahan ng pagpapagahayag ng mga ng Diyos. Sapagkat ang isang nilika ay nasakop ng walang katulad. Hindi sa kanyang kaloka, hindi na loko sa mga sa pag-asa. Dahil sa nilika na maraming mapapalaya mula sa pagkalibig sa kamulukan tungo sa kalayaan ng kalapihan na bakat ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin ang buong sa nilika ay sama-sama dumarating at naghihirap sa pagkaramdam ng kalayaan. At hindi lamang sa nilika, kundi pati naman tayo na itong pakamulang-tuwan ng Espiritu na tayo na may dumaraing sa ating mga sarili sa masyading paghihintay ng pagtutulog
lubos ng ating katawan. So ito mahirap maunawin. Ano yung sabihin itong sanglibugan? Or the earnest expectation of the creation. Ito rin mo, ito po isa po sa libugan. Sa lahat ng mga tao. Pero ang keyword ko rito ay yung pangalawang eagerly waits for the revealing of the sons of God. Yung pagpapakaya sa mga ng Diyos, walang mangyayari sa atin. Hindi natin hinihintay at sinimutan yung pagdating ng Panginoon na mapapasin mo natin sa kasaysayan ng mga sinasabing pagdating ng Diyos ng Panginoon, matatakot sa limutan. Sino naghihintay ng pagdating ng Panginoon? Tayo, mga Kristiyan, sino siya kaya natin? So, dito tumutukoy sa buong nilala ng mga tao, hindi sa mga Kristiyan lang. Tayo ay naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Dito po sa verse 28 ng Hebrews, chapter 9. Sino ang nasasabi sa pagdating ng Panginoon? Kasi yun ang pagpapayag na parang ng Diyos. Alam pa kung ano mangyayari sa kanila pagdating ng ating Panginoon. Sa verse 28, ay hindi naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang magkasalanan ng marami ay magpapakita sa kanyang pagkato, hindi upang pagkain ang kasalanan, kundi pag-iligtas ang mga sakit na naghihintay sa kanya. Yan yung sakit na naghihintay. Ang pangalan ng Diyos, ay sabi ko, eagerly waits for the revealing of the sons of God. Pero bakit? Sa niligat tayo. Wala kang niligat. Once upon a time, lahat ng mga tao, siyempre, ay niligat ng Diyos. Totoo yun. Pero meron palang pangalawang pagligat. Niligat ng Diyos sa tao, sa unang walang tao, yung kanyang layo ay nasira dahil sa kasalanan. Nung dumating ang Panginoon, tayo ay muling nilalang natin. So yung sinasabing creation po ito, yung mga muling nilalang sa pamamagitan ng ating Panginoon. At kung magbulan mo yung Biblia nyo, tayo po ito po sa Hebreo, Efeso, chapter 2, verse 10. Ano paglalarawan sa mga Kristiyano? Isang talata ito po ating mababa. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalagay kay Kristo, Jesus, para sa mabuting gawa na niyanda ng Diyos na una pa kung siya nating nakaragay. So tayo yung dinala. Tayo dinala sa ating Panginoon. Tayo yung dinala sa pamagitan ng ating Panginoon. Tayo yung naghihintay kung ano mangyayari sa ating ganyan. So yung magpapayag na walang ng Diyos, ito po ito sa pangalawang dating ng ating Panginoon. Dito sa 1 John, sa panahon na ito, ang ating nalalaman, ayun na, ayon sa Biblia. At rito, tayo napatuloy ng Diyos, pagdating ng Panginoon, pero kung sa pasok pa, hindi natin alam. Dito po sa 1 John, chapter 3. Pasalin niyo ko, ano uwi ng pag-ibig na sinasagot sa atin na naman. Upang tayo matawag na ng pangalan ng Diyos. At tayo ngayon ka. Dahil dito, hindi tayo nakikilala sa ultra, kapag kasi hindi nakilala dito, mga minamahal. Ngayon ay parang tayo ng Diyos. Kaya alam, hindi pa natin alam. At hindi pa nakahayag kung maging ganun tayo. Nalalaman natin ang pusay, makaya tayo maging katulad niya sapagkat siya ating makikita bilang siya. Yun ang sinasabi dito. Ano mangyayari sa atin pagdating ng ating Panginoon? Sa Colossians 3:10, tayo na kami magpapalo ay sa larawan at diyaw na galang sa atin. Yung wali siya na pagkala ng Diyos, sila tayo din niya. Nilalap niya ang tao ay sa kanyang larawan pangis. Ito yung nasira ng kasalanan. Pagdating ng ating Panginoon, tayo ulit nilala, sabihin nila yun, na tayo maging katulad sa nabangisan ng Espiritu ng Diyos. So, hindi ko matukoy sa lahat ng tao. Hindi sa mas Kristiyan lang, naghihintay sa pagkakakulang mangyayari sa akin. Sa Titus chapter 1, verse 2, in hope of eternal life is God who cannot lie, promised before time began. Ano yung eternal life?
Hindi natin alam yun. So, hindi papayag sa atin pagdating sa natin. So, hindi pag-asa ka. Mag-asa lang kung wala tayo. Hindi natin alam. Pero hindi malalaglag, hindi sa pagpapayag doon sa atin pagdating sa ating Panginoon. Sa Colossians 3:3, the verse 4, for your life, kung tayo po'y nabatay tayo, kung tayo na mismo ka. Nabatay natin na kayo magkatao. In your life, yun ang ating buhay na wala sa God, is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. Paano yun? Hindi natin alam. Hindi kaya tayo hindi papahayag sa atin pagdating ng ating Panginoon. So hindi tayo naghihintay ito. Hindi sa limutan. Yung mga Kristiyan naghihintay ito. Kung ano ang kaya sa atin pagdating ng ating Panginoon na sa atin. So yung creation, ito'y tayo. Yung mga nilalang sa ating Panginoon. Dito po sa verse 20, for the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subjected it in hope. Because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Dito po natin, dito po sa itong salitang bondage of corruption, ano yun? Tayo pinabagoy sa katawan na mabubulong. Ito po tayo mapapalayan doon. Ito yung mangyayari pagdating na ating Panginoon. Teka, tayo na para sa ating katawan. Wala sa katawan na nasisira, matungo sa katawan na wala siya. Wala sa katawan na may kabulukan, matungo sa katawan na may kalutian. So, tayo mapapalayan doon sa pagkalipin ng kabulukan pagdating na ating Panginoon. Kaya, habang nandito po tayo sa lupa, tayo po ay subject sa pag-uusig, pag-ibira, pag-ibira, pintayan ng siya. Ayaw natin ito. Pero pinabayaan sa atin, na mangyayari sa atin yun, ng ating Panginoon, para tayo maging matatag, at tayo kumakitos pag-asa, na pinanahon sa atin. Sabi ko natin ang isang talata na magpapaliwanag ito. Romans chapter 5, verse 3. Nakakapagtaka ko yung talata nito. Bakit tayo magkakaroon ng nag-aarakan sa paghihina? Sabi niya, pinapasok ko, and according that, the laws of glory and tribulation. At nagkakaroon ng pag-uusip. Bakit tayo magkakaroon sa pag-uusip? That knowing the tribulation produces perseverance. Ito po ito sa lahat. Hindi lang po sa pananampalataya. Pagka tayo po ay napupunta sa paghihirap, pagsubok, ito ay nagkakaroon ng pagtitiis. And perseverance, character, hindi yung itibay sa iyong pagiging tao. Sa ito, pagkakaroon sa pagiging ina-apply sa pananampalataya, kayo naging matibay bilang sa Kristiyano. At kapag kayo matibay bilang sa Kristiyano, lalo kung inaasahan ang pag-asa ito, parang tayo nag-aaral, nag-filiis kayo, di ba? Ikaw yung sinasabi sa iba't ibang pag-aamusan ng mga semestra, ng mga teacher, ano natututun mag-days? Or, gagawin mo. Pag nag-days, lalo ka natututo. At pag lalo ka natututo, pag nag-exam, malaging mag-asa ng pag-usabi. So, yun ito sa pananampalataya. Now, hope doesn't disappoint. Bakit? Kapag nagbigay sa atin ng pag-asa, Diyos, sinuwanin ito siya. Because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit was given to us. Kaya nababasa natin sa salita ng Diyos sa pagmamahal ng Diyos. Yun ang sinasabi ko sa taas. So presently, tayo subject sa tribulation, pag-uusig, pag-ilang. Hindi para tayo pausahan ng Diyos. Para lahat tayo lumamit at maging matibay sa ating pananampalataya. Hanggang sa pagdating ng Panginoon, tayo mapapalaya doon sa pagdating ng Panginoon. Mawawala na sa ating tayo mapapalaya sa ating ay kalagagihan sinasabi ng salita ng Diyos. For we're saved in His hope. Sino pa sinig ko ninyo? Sa mga Baptist,
Wala nang pag-asa. Kasi pag-asa sinasabi, nasa kanila na. Sinasabi ng mga Baptist, mga Catholics. Kaya namin, wala ganyan. Pero sinasabi ni Pablo, wala pa. Dahil di pag-asa pa lang. Sinasabi ng pag-asa, wala pa sa iyo. But hope that is seen is the hope. For why does one still hope for what he sees? Sinabi ko, malaking pag-asa mo ba siya? Nasumpa sa kanan. Wala na pag-asa rin. Nakita mo yung pag-asa rin. Tapos yung pag-asa. Kasi sinasabi niya passion mo. But if you hope for what you do not see, pero yung pag-asa, hindi mo pala mag-iintay ka. Bigger away for it with perseverance. Ang pinakamadaling maunawaan dito, ang lalaki ay natiligaw sa isang babae. Siyempre, magpapayan lalaki, sasabihin ng babae, yung pag-asa ka. Hindi yan yes or no. Yung pag-asa ka. So, gagawin ng lalaki. Hindi siya. Hindi na siya papasagot yung babae. Hindi na siya nasabi ng talata. So, yung pag-iinip na natin, dahil naligtas sa pamagitan ng pag-asa. Kapag kasi isang bagay natin inaasahan, hindi po ito nangyari. Hindi siya pag-inaharap pala. Ganun ang karakter ng lahat ng pag-asa. Pag wala ka ng pag-asa, wala ka ng inaasahan. Pag may pag-asa, ang inaasahan na hindi matutupad sa pag-inaharap. Sa pagpagkakataon na ito, hindi natin alam. Kaya naman kaya Diyos. Dahil pinatid ako ilang gamit ng Panginoon. Kaya tayo titigil sila nila na. Isang bagay na ating inaasahan, sa pinakapanginahan. Hindi isang bagay na pinalako. Dito sa pagkakataon nito, hindi pinalako ng ating Panginoon. Hindi pinalako ng Diyos. So, isang bagay na ating inaasahan, depende mangyayari. Depende po siya ng nanako. Kung nanako sinungaling, pero huwag lang sa akin. Hindi ba kaya kung sinungaling yung nagbigay ng pangako sa iyo? Pero nagbigay ng pangako sa atin niya, Diyos. Yung sa Titus chapter 1 verse 2, sinasabi niya Pastor Paul na ang Diyos ay hindi maaaring magsinungaling. Yan isang bagay na hindi magagawa ng Diyos. Hindi natin maintindihin dahil tayo tao na maaaring magsinungaling. Pero ang Diyos, hindi siya sinungaling. Absolutely sinungaling. The Titus chapter 1 verse 2. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago pa nagsimula ang mga panahon, hindi pinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Kung ang Diyos hindi nagsisinungaling, ano yung sabihin mo? Yung pag-asa na pinangako, hindi yan. Kaya dahil hindi pinangako ng Diyos, kaya nag-iintay na may pagpigil, dahil natin darating. Ang ibilan natin nila, kaya ito natin. So, hindi isang pag-asa na hindi sinasabi dahil hindi totoo mangyayari. Kaya tayo naligtas sa pag-asa nila. Kasi dahil hindi pa nangyari, hindi mangyayari. Definitely, dahil hindi pinangako ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, we're saying in this moment, na pagdating ng araw, pagdating ng Panginoon, ibibigay na sa atin yung buhay na walang hanggan. Pag dumating na yung panahon na yun, hindi na pag-asa yun. Hindi na rin pala napalataya yun. Dahil nakita na natin ang pagkaya, yung pinanako sa atin. So, hindi na napalataya sa bagay ng isa na pinaniniwala natin kahit hindi mo natin nakita. Kung nakita mo na, hindi kita tumasa palataya, hindi na mo siya. Wala na doon yung kailangan na niniwala yung siya rin. Hindi nakita mo na siya. Papahanap Diyos sa ganun pa. So, yung pag-asa, isang bagay na inaasahan natin sa Panginoon. At dahil ang Diyos na nangako, hindi mangyayari. Pero dahil hindi pag-asa, wala pa sa atin yung kaligtasan. Kailangan natin ipaliwanag ang kaligtasan. Ang kaligtasan, dalawang bahagi niya. Una, kailangan mo na mapatawag ng ibang kasalanan. Dahil hindi mapatawag ng ating mga kasalanan, hindi tayo kasalanan, hindi ba? So, yun ang unang bahagi ng ating kaligtasan. Ano yung pangalawa? Yung resulta na natin. Yan ang po yung walang.
Sa John chapter 14, 1-4, ito yung pangako ng ating Panginoon. At sinasabi ng Panginoon, kung paano ang Ama, na hindi maaari kong sinungaling, ganun din ako kanya. Isa'y ko na. Huwag mabagaba ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya kayo sa mga sa akin. Ang ibig sabihin, kung ang Diyos ang Ama ay hindi nagsisinungaling, gawin kanya. Sa bahay ng ating buhay, maraming tahanan. Kung hindi kayo, sasabihin ko pa sa inyo na ako'y paroroon ng pag-iantapong ng lugar para sa inyo. At kung ako'y pupunta roon, pag-iantapong sa lugar para sa inyo, ako'y babalik at itatanggapin ko sa aking sarili. Upang kung saan ako naroon, kayo rin naroon. Nalaman ninyo, tahan patungo sa lugar na ito, sa aking pupuntahan. So sila. So pagdating ng araw, pag-iantanan niya natin tirahan sa langit, mawalik siya po niya. Nakadalhin tayo sa langit kayo, at magkaroon tayo ng puminawalan nandun sa langit kayo. Sa Hebrews chapter 9, verse 28, binasa natin ngayon. Doon natin makikita, dalawang bahagi na natin kaligtasan. Dalawang muli na kaligtasan. So pwede tayo naligtas sa mga lugar na pinatawag na natin mga kasalanan, pero kung hindi tayo nagpatuloy sa ating pagiging tapat sa Diyos, wala tayo kaligtasan. Hindi rin tayo maliligtas. So, hindi pinag-uusapan rin, once saved, always saved. Wala talaga sa dunya. Wala na yung kondisyon ng ating kaligtasan. The verse 28, mag-design natin ito. Kaya hindi naman si Kristo, nahihinat ito ng minsan, upang dahil ang kasalanan ng marami, kung unang pagkakao ng dumating ng Panginoon, at sinapa ko sa krus, ay para sa kapapamanan ng kasalanan. Sa pagkalang pagdating, ano kung meron sa kasalanan? Hindi na siya magpapatawa ng kasalanan. Sabi rito, saya natin. Ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi mo pag-ihapin ng kasalanan. Ano sa pakilang sa kasalanan? Ginawa na niya ng ulay mo. Ano gagawin niya? Kung di mo iligtas ang kasabit na nagigintay sa kanya. Iligtas, lalagtas sa namin. Tayo na iligtas mula sa kapakusahan, nabibigyan mo sila, lalagtas sa namin. So kailan mangyayari? Pagdating na natin Panginoon. Siguro sa street, pag binasan natin kanina. Pagdating na ating Panginoon, ay kaya tayo din lulugatin at sabi. Ito po sa walang Pedro. Chapter 1. Sinasabi po rito ang bukas at yung tayo. The end of your faith. So, ito po sa ika-4 na talata, tungo sa isang manang hindi nasisira o natulis at hindi mo bukas ay dinaan sa langit at sa ito sa mga ating naharanay na talaki. Nasa kapangyarihan ng Diyos, iningatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahamdami pa kaya sa uling panahon. Sa ganito yung kayo nagagala, magaman kayo sa daling panahon, kailangan yung danas na iba't iba pang subok. So yun ang buwan na nating pananampalataya. Diyos siya, kasi na hindi tinatanggap ang buwan na rin yung pananampalataya, ang kaligtasan na iyong kaliwakan sa langit. May maliligtas mula sa kaparusahan, wala pa sa atin siya. Wala pa sa isulit pa lahat na. Yun yung nasa bibigay lang sa atin, yun ang pagdating ng panahon. Pagdating na natin Panginoon sa pangalawa, ang uling pagkakataon kung magiging sinasabi. Kaya, dahil dito sa pag-asa Diyos. At inaasapan lang natin, kaya dito natin nakita. Kaya sabi ni Pablo, but hope that is seen is not hope. Kung nakita mo yung pag-asa mo, hindi na pag-asa nyo, nakita mo na eh. Balik tayo dun sa nasabi ng babae, may pag-asa na rin. Pag sinagot ka na ng babae, wala na yung pag-asa nyo, nakitutuwa na eh. Hindi na pag-asa nyo, nakita mo na eh. For why does what's the wrong for what is sees? Nakita mo na yung pag-asa mo, wala din na pag-asa nyo. Kaya totoo ka na. Nakalta mo na yung inaasahan mo, yung sinasabi ni Apostle Paul. So yung Calvinist, yung Baptist, Presbyterian, Mormon, etc. Sila yung pag-ibig sa kanilang naturuan at paniniwala. Nataglay na nila po yung walang ganayon. Yung mali yun.
Pag taglay ko na yung pinawalang ganda yun, dahil ko pa siya passion ko. Siya passion ko, naasahan pa namin yung pinawalang ganda. Hindi sinasabi ng Biblia na meron tayo actually pag-asa ng buhay na walang ganda. Wala sinasabi ng Biblia. Meron tayo pag-asa ng buhay na walang ganda in the sense na ibinalaman sa atin. Para madaling explanation. Kung meron kang pera, inilagay mo sa bangko sa isang time deposit. 2 years ka. Meron kang pera? Oo, alam ko. Kailan mahawakan? After 2 years. Ganyan ang pinawalan ka. Tagalay natin sa ating Panginoon. Pero di pa tayo hindi sa atin. Hindi pa lang sa atin. Pagdating ng ating Panginoon. Kung tayo magiging kapatid. So doon tayo naligtas. So doon tayo suma. Dahil ang Panginoon tayo niya at ibigyan tayo ng buhay na wala hanggang yung sinasabi sa atin yung niyapasok ko. Hindi ko wala walang hindi ba natin ito naman. Kaya, nadala natin ito. Sa tuwa. So dahil may pag-asa pala at hindi mo natin nakamtan, kailangan tayo mag-take sa kanya. Kailangan tayo makita pa. Kailangan tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Dahil kung hindi, pag-asa na lang yan. Hindi mo na makakamtan pagdating ng Panginoon. Mawawala yung pag-asa mo. At buhay naman ng God, mapoporfit. Revelation chapter 2 verse 7, sa pangalang bahagi ng talata, ang magdilis ang sa wakas, huwag sa kamatayan, ay bibigyan mo ng puto ng buhay. So, meron siyang kondisyon. Sa panahon na yun ang pag-uusig, kinakailangan na maging tapat kahit na sila mapatay. Ginanayari sa kanila yun, bibigyan siya ng puto ng buhay. I will give you the crown of life. So, wala pa sa kanila. Ito rin po sa 2 Timothy, na malapit na mamatay siya mga sarbo. Alam mo natin. Ito yung kanyang ipinakayaan. Dito natin makikita ang kanyang confidence sa kanyang pag-asa. Wala pa sa kanya. Pero dahil nagawa din dapat niya gawin. At basis po ng ating pag-asa, at bago sa atin na lang natin yun, depende po nung ginagawa ko. Babalik tayo sa pag-aaral. Kung ikay pulakul at pinag-aaral at pag-aaral ng exam, anong asaan mo? Makakaksak na dito. Pero huwag yung nag-take sa pinag-aaral at siya pa na. Kung dito ng exam, hindi natin nakapaka. Malaking pag-asa mo rin ka ay makasabi. Ngayon din sila pasok po. Sa'yo namin. Tungkol sa akin, ay binuhos na tulad sa inaming hato at ang panahon ng aking pagpanaw ay tumating na. Bakit ang may apasal ko ang malapit ko? Hindi pinag sa kanya Espiritu Santo. Naging paglaban ako ito, kaya ginawa. Naging paglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. In other words, wala compromise. Sa inumabal ang labanan. Hindi siya gumigit na. Isang sumunod ko ito, doon siya. Marami magkaaway siya pa siya to. Maraming kaaway siya pa siya. Kung sa pangalan ko rin, maraming Christian sa Korinto, nagalit niya ang pasyon mo. Dahil siya nakapay sa tulo, kaya sabi niya, nagipaglaban naman ng mabuti, makikipaglaban. Natapos mo natin takbuhin. Hindi natin po aking pananampalataya. So personally, hindi natin yung pananampalataya kasi si Tumakbo na naayon sa tamang pagkapo ng isang Kristyano at nagipaglaban siya ng makikipaglaban din. Kung nagawa niya yun, ano ba sa kanyang principle? Kaya na! Ano pa yun? Bakit kaya na? Dahil sabi niya, nagpaglaban mo ng puti pa yung paglaban, natapos yun ng takbuhin, hindi naman ang pananampalataya. Kaya na! Kaya na kayo. Ay nakaraan sa akin at puti ng takbuhin. Pero naman siya, wala. Pero very confident na magkakaroon siya. Bibigay sa akin ang Panginoon na tapat na ako sa araw na yun, binawa na yun, pagdating na natin Panginoon. At hindi lamang sa akin, isa natin naman na mga nag-aaral sa kanyang pagpapalagay. Doon sinasabi niya, Pastor po,
Kaya tayo pinaghihintay na may pagtitiis. Ang pagtitiis, hindi ka kumparas ng pagiging tapat. May magtitiis na magiging tapat sa Diyos. Ano sinasabi? Kahit hindi sa pananampalataya, maglalaban na natin sa pananampalataya, ingatan natin sa ating sarili. Na tayo maging tapat, ayaw sa salita ng Diyos. Kaya tayo nagtitiis, tayo naghihintay na may pagtitiis. Hindi naman ang focus na kasi oras natin, hindi ko lalo. Tuloy po natin. Lahat yung pag-aaral. Ito pa isang bagay na dapat natin lagay sa ating karisma. Tayo po ay nagkaroon ng biyaya na namatay ng Panginoon tayo naligtas mula sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pwede tayo iwan mag-isa ng Diyos. Dito po sa Romans chapter 8, verse 3, likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Alam po natin kung paano mananalangin. Hindi tayo Espiritu sa ating iba. Alam natin kung paano paraan ang panalangin. Dahil siguro sa atin ito. Pero ibig sabihin, kung paano tayo tinutulungan ng Espiritu Santo, hindi natin alam. Tinutulungan tayo sa Espiritu Santo, hindi natin alam. Pero dito, katulad na sinasabi ng mga Calvinists, pagka pumunta sa Espiritu Santo, manananap na rin lahat ng mga bagay, hindi rin sinasabi niya. Tinutulungan tayo sa paano paraan. Ito po Sinus chapter 1, verse 20. Sinasabi rin sa mga din. Yung mga sinasabi niya, sila yung ministro ng tumutulong sa mga pagbabala ng kaligtasan sa ito. Nawagan niya. Ngunit kanina sa mga ngel, sinabi niya kay Naman, maupo ka sa aking kanang kamay. Hanggang sa iyong kaaway gawin kong kulturan sa iyong mga pa. Hindi ba sila lahat ng mga espiritu na nasa palang gawain? Na sinubo ko ang lingkod sa kapakanan ng mga magmamahal na kaligtasan. Sa malang parang, hindi natin alam. So, yung parang, hindi natin alam, gilis saan, paano tayo tinutulong, hindi natin alam. Ngayon lang natin, tinutulungan tayo sa ating ng kailangan. So, malang parang, islam sa atin. Kailangan ba natin malang parang? Okay. Sinabi sa atin. Alam na natin, tinutulungan tayo sa ating mga kailangan. Marami rin natin isipin nyo. Tinutulungan tayo sa pamagitan na kung ano mabawasan sa kasama nyo. O meron pag ibang paraan ng Israel ng Espiritu Santo, hindi natin alam. Alam ba natin, tinutulungan tayo sa Espiritu Santo. Sabihin, hindi mga bagay kung pinarap sa atin, hindi natin alam. Kasi manarap tayo mababasa kung paano tayo tinutulungan. May sinasabi ko, tinutulungan tayo ng Espiritu Santo sa ating mga kahinaan. Sa ating panalangin, for we do not know what we should pray for us we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Sabi ko kanina, tutulungan tayo ng Espiritu Santo kung paano tayo manalangin sa pamagitan ng salita. Alam natin kung paano tayo manalangin. Pero may pagkakataon, meron pagkakataon sa buhay ng isang Kristiyano na yung mga bagay na dapat yung sabihin ang hindi na siya natin. Isip po tayo ng mga ratan. Mag-alibag ay nasa masimling pag-uusip. O hindi na siya din kahirapan ng tuwagin sa'yo. Hindi ka mag-isip ng galagalilang. So, nadadalain ka sa Diyos. Pero may mga bagay na hindi mo nasasabi. Maaaring doon tumutulong ang Espiritu Santo. Sinasabi sa Diyos mga bagay, hindi na nasasabi. Totoo yun. Kasi datuhan sa ating pagpagangatan na gano'n. Meron tayong dapat ipadalangin na hindi natin na ipadalangin. Tandaan mo natin, ang Espiritu Santo ay Diyos. At ang Diyos lang ang nakakabasa ng ating mga isipan. So, hindi tayo tulungan sa ganung paraan sa ating mga padalangin. Kaya minsan, nananalangin yung mga kapatid,
At sa mga bagay na hindi na masabi ganyan, kung hindi natin nasabi, na gusto natin sabihin, yun ay paraan na pagtulong sa atin ng Espiritu Santo sa ating panalangin. Bakit? Ito po sa verse 27. Now he who searches the hearts, sitting on the Diyos, knows what the mind of the Spirit is, because it is intercession for the saints according to the will of God. Ibig sabihin, ang mga bagay nito, individual sila eh. Ang Diyos na nakakabasa ng mga puso na ito. Sa first stage, chapter 9, verse 39. Ang Diyos lang. Tayo mga tao, hindi. Kasi meron lang tayong doon. Yung sinabi sa atin, ng isang tao. Meron ka lang doon, pero hindi mo alam kung ano nasa kaisipan niya. Then here in heaven, their dwelling place, and forgive, and act, and give to everyone according to all his ways, whose heart you know. For you alone, Christian, know the hearts of all the sons of men. Ito talaga ito, yung papatunay na ating Panginoon Diyos. Kasi nababasa ng Panginoon ang puso ng mga tao. Mababasa niya sa tawag pa. Sinasabi niya, bakit ka nag-iisip ng masama? Niya. Ano niya nalaman niyo? Kasi nababasa niya yung mga tao. Ito siya Diyos. Makikita natin ng Espiritu Santo, alam niya ang kaisipan ng Diyos. But God has revealed them to us through His Spirit, for the Spirit searches all things. Yes, even the deep things of God. So nababasa ng Espiritu Santo ang mga bagay sa Diyos. Ang Diyos nababasa din niya ng kaisipan ng Espiritu Santo. So pag tayo nananalangin, at ito'y nakapit ng Espiritu Santo, hindi siya lalaman sa mga tutulungan tayo ng Diyos sa ganun paraan. Dahil sila mapakita ng mga sa atin. Ito ang dahilan ng Espiritu Santo pwede sa mga kita. Para sa atin, dahil ang Diyos, alam niya kayo, sipat ng Espiritu Santo. Vice versa, alam ng Espiritu Santo kayo, sipat ng Diyos. At alam ng mga isa kung ano kayo ng kayo sipat. Kaya kung nanalangin tayo sa Ama, wala naman niya ng Panginoon, at nanalangin ng Espiritu Santo. Ibig sabihin nagtanong, bawal ko manalangin sa Panginoon? Hindi. Si Apostol ko, nanalangin siya sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay Diyos. Kung hindi pa manalangin mo sa Panginoon, hindi mo malalaman na malalaman niya. Malalaman niya sa Panginoon. Wala nang sikreto. Habang may musik sa isa, hindi ba? Dahil sila nagkakaisa. So dahil nalalaman ng Diyos at Espiritu ng Espiritu Santo, pwede siya pamagitan para sa akin. Paano perception nila natin na lang? Basta makikita natin ng mga magitan ng Espiritu Santo para sa akin. So yun ay isang source ng pag-asa natin. Dahil nakakatulong sa atin ng Espiritu Santo. Direct sa pamagitan ng kanyang salita. Pero pati sa pagkasulat ito, hindi lang sa kanyang salita. Pero siya ginagawa para sa atin. Na paano pala, hindi natin po sinabi sa atin ng salita. Masarap po natin kasi ginagawa para sa atin. Ito sa bagay na ginagawa ka sa maling paraan. Sinasabi natin, bawag gagawin ng Kristiyano ay magtatagumpay sapagkat pinapahal natin. Hindi na sinasabi ni Pablo. Dito po, and know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Ano yung all things? Hindi all things absolute. Nagkakaroon sa mga bagay. Kung gagawa ka na masamang bagay, hindi makabuti para sa'yo. Hindi masamang bagay yun eh. Ano all things yun? Yung lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos para tayo maligtas, yung sinasabi niya. Sabi, kung maniniwala tayo sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa tayo sumunod, lahat ng paghahanap ng Diyos mula sa Old Testament, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, ito'y tunay na nakagawa ng mabuti para sa atin. Ito sinasabi niya. So, kaya yung maniwala kayo, hindi yung sinasabi niya ang Apostle Paul. Maniwala kayo sa pag-asa na yun. Totoo, bakit? Lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos mula karoona hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, yun ay tunay na nakagawa ng mabuti para sa lahat ng nagagawa sa Diyos. Ito sinasabi niya.
Sinisip natin, okay, so Christian tayo, lahat na gagawin natin, magpapalaya tayo. Totoo yun, pero hindi na talatang ito kung gagawin natin. At talatang ito, lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos kahit ng Old Testament, kanyang paghahanda sa pagdating ng Panginoon, hanggang sa simula ng bago naman, hanggang sa kamatayan ng ating Panginoon, para maligtas tayo sa atin. Sa lahat yung sinasabi niya. Paano makagawa ng buti yun? Ganito lang. Doon sa mga umibig sa Diyos. So, yung mga lahat ng bagay na ginawa ng Diyos para tayo ligtas ay walang halaga kung hindi natin minamahal ng Diyos. Yun ang sinasabi niya pa sa mo. Say, kung all things, ani mas mabagay na gagawin mo. Makabuti pa sa hindi yun ang sinasabi niya pa sa mo. Sino lamang ang magkakaroon ng benepisyo sa mga ginawa ng Diyos para tayo ligtas? Yung mga nagmamahal sa Diyos. Yung mga tinawag tayo sa kanyang lahat. Paliwanag naman natin. Sino ang nagmamahal sa Diyos? Yung sumusunod sa Diyos. Ito po sa first John. Yan ginagaya niya ko, ginagaya sa pag-ibig o pagmamahal. Sino ang nagmamahal sa Diyos? Say na. Dito natin ang ibig natin ang mga ng Diyos. Kapag ibig natin ng Diyos, at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sa pagdating ito, pag-ibig ng Diyos, natin po pa rin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay ipabigat. So, sino nagmamahal sa Diyos? Yung sumusunod sa Diyos. So, kung susunod tayo sa Diyos, makikinabang ba tayo sa mga bagay na ginawa ng Diyos para tayo ng loob? Dahil ay sumusunod sa Diyos. Kung sino naman yung kinawag tayo sa kanyang layo? Paano tayo kinawag? Ay kinawag ayaw sa kanyang layo sa paano paraan sa pamamagitan ng Ebanghelyo na isahin natin sa pangalang Thessalonica at chapter 2. Ito po ang ating mababasa. Pangalang Thessalonica chapter 2, 12 to 14. Bukong ba sila lahat ay di sumampalataya sa katotohanan sa alin ay nalulod. Verse 2. Verse 14. Ngunit kami dapat lagi magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid, ang minamahal ng Panginoon. Sapagkat ibinigay kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtas na pamamagitan ng pagpapabalaan na pananampalataya sa katotohanan. Yun yung inawag niya kayo. Ano yung dito? Yung sinabi ko sa una, ano yun? Bilang unang bunga ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapabalaan ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Yun yung tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo upang makamit ng kalulasihan ng ating Panginoon. So, para tayo kinaman sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So, kung tayo sumunod sa kanyang Ebanghelyo, ano mapupunta sa atin? Yung benepisyo ng lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos para maligtas tayo. Doon lang pupunta yun. Yung magkakaroon sa Diyos at yung sumunod sa kanyang Ebanghelyo. Otherwise, wala ano kayo ginawa ng Diyos. So yun po ang nakakalungkot. Kahit ng Diyos ay kumalang para tayo maligtas. Hindi naman tayo nagmamag sa Diyos. At hindi natin pinasila yung Ebanghelyo. Wala nang mangyayari sa atin. Kung hindi magbubuha ng mabuti para sa atin yung mga bagay na ginawa ng Diyos. So yung mga sumunod naman at nagpapulo sa Ebanghelyo, ang makakamtan nila yung benepisyo ng plano ng Diyos na pagliligtas sa atin. Hindi yung assurance ng Diyos. Makakamtan lang yung benepisyo dito kanina. Kung kayo susunod sa aking mapupusan, at kung kayo ay susunod sa aking Ebanghelyo, otherwise, lahat ng mga bagay na ginawa, walang pwede sa inyo. Hindi magbibigay ng kaputiran sa inyo.
Bakit ating nalaman ng kahulugan? So, pag hindi na pinag-uusapan dito sa talata ng kamalakan dito, iba. Dahil maliligtas yung pamagitan ng pag-asa. Kung sino yung maliligtas na yun? Yung nagmamahal sa Diyos, at yung mga tinawag sa kanya nakilig sa pamagitan ng pag-ibig. So, pag may maraming nagpapagawa sa talata dito, at sinasabi nila, kung kamagalan na yan, siya na lahat ng mga bagay na mangyayari sa pamabuti, hindi totoo yun. Siya pa, siya po, ay nagkakas ng saling-saling kahirapan at pagsubok dahil siya sa Kristiyano. So, hindi na sinasabi ng talata niya. Sinasabi ng talata yung lahat ng mga bagay na ginawa para maligtas tayo. Yung benepisyo noon ay pupunta lamang sa reklamo sa Diyos. At yung sumusunod sa kanya, ibang gadir, sinasabi niya para sa Diyos. For whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn of many brethren. Ito rin isang may talata. Kapag sabi niya, foreknew. Yung po ay salita knew before. Ang salita foreknew, nalaman mo bago mangyari. So dito dahil salita prognostos sa Grego. To know before. Bago pa nangyari ng Diyos, yung mga bagay na yun. So, for whom he foreknew, ito yung mga bagay na nalaman niya noon. Paano yung mga bagay na yun? Lumisa ito pa sa mga tao. Ginamit niya para sa ating kaligtasan. Lumisa sa mga bagay na kanyang kalooban. Pero sa pagkakataon na ito po ay tungkol sa mga sa kaligtasan. Ano ang alam ng Diyos sa kaligtasan? Alam ka ba niya kung sino yung maliligtas? Hindi totoo yun. Dahil kung alam na niya kung sino yung maliligtas, at yun ay kanyang predestined na maligtas, maraming nakatama sa sinisaan. So, ano yung foreknew? Ano yung nalaman ng Diyos? Baka ako na yan. Pupunta ka sa Panginoon. Acts chapter 2. Alam na ng Diyos na kanya panalagay mo ba wala? Alam na niya yun. Alam na niya yun. Paano niya yun? So, ano na mangyayari mo? Dito sa ito natin. Nung nagpapaliwalag si Apostle Peter sa mga nagtataka na bakit mayroong maingay dahil sa salita ng ibang wika sa kanilang napa. Ito nga yan, dito sa verse 22. Verse 23, ganyan. Kaya mga Israelita, pakinggan nito ang mga salita nito. Si Jesus na Nazareth, isang lalaking pinatulayan ng Diyos sa Diyos sa papagitan ng magawang kapatria, mga kababalagan at matanda na ginawa ng Diyos sa papagitan niya, sa gitna ng gaya ng nalalaman ng Diyos. Siya ay binigay sa pagpapasya ang unang kaalaman ng Diyos sa kanya. Alam mo, Diyos yun. Ayaw niya may ganyan inihanda sa kanyang tao na ang ating Panginoon ay magkakatawang tao sa mga lugar. So, yung salita mo po, alam niya kung paano tayo maliligtas. Alam niya, bago pa lang yan, kung paano tayo maliligtas. Hindi sinasabi kung sino maliligtas. O specifically sino mga tao, mga hindi sinasabi yun. Ang alam niya beforehand, nakakapag-tao maliligtas sa pamagitan ng ito. Kung di siya isasamantayan, sila magsisisi, ipapayan sa kanyang bibig sa isa ng Diyos sa pamabusma. Alam niya, Diyos na. Hindi lang alam niya. Pero kung sino gagawa ng mga ito, hindi niya alam. Dahil meron tayong kalayaan na gawin o hindi gawin ang mga bahay na pinag-utos ng Diyos. So, ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Diyos at ang ating kalayaan mag-isip, may balance doon. Hindi pinakikinaman ng Diyos ang ating kalayaan kung ano natin gagawin. Sa Acts chapter 10, verse 24, ang Diyos ko'y may kinikilingan. Kung mayroong personal predestination, may kinikilingan ng Diyos dahil may maliligtas, dahil maliligtas sa mga tao, may mga pangapila, at dahil hindi maliligtas, meron sa paborito. Masahin natin, wala sa paborito. Sino ang maliligtas? Ito yung paniwala sinabi ni Apostle Paul sa San Maria de Cornelius, sa verse 34. Sino na magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tumingan na unawaan ko na walang kinikilingan ng Diyos.
kundi sa mga bansa, ang sino ang may takot sa kanya at gumagawa ng pagpipikad at pagpulot sa kanya. So, wala. Specific na matatataligta. Dito rin po sa 1 Timothy chapter 2, verse 4, sinasabi na sa mga ito ay mabuti na kalagod sa panilang sa ating pagkakas ng lahat ng mga tao ay makaligtas at makarating sa pagkaroon ng pagkatuhan. Ano gusto na Diyos? Lahat ng tayo maligtas. Ang gawin sa Romans chapter 2, 6-11, sinabi niya pa sa Paul ang gagawin. Kumusta mo magkakamagalanggan sapagkat walang tinigil ng Diyos kanya. Ang kaligtahan ito ang kaya sa ating magawa. So, yun ang alam ng Diyos. Hindi yung sinasabi ng mga Calvinist na alam na ng Diyos kung sino ang pangalan ng maliligtas. Ating iniyadari ng Diyos na tayo mga sumunod sa Ebanghelyo ay maging katulad ng ating Panginoon sa ating mga. Sabi niyo, He also predestined to be conformed. Ano yung predestination? Hindi mga tao, kundi paano ang mga tao dito ang mabubuhay pag sila yung sumapalataya sa Ebanghelyo. Yun ang kanyang predestined. Sabi niya, those who obey the gospel needs to be like Jesus in their lives. Sabi niya, to be conformed to the feelings of the Son. Yun ang predestination ng Diyos. Dito sa 1 Peter chapter 2. May patayin mga Calvinist, sabi ng Diyos, bakit gusto nila ang tama ng tax. Tapos meron pa sa complete na may does not include na. Kahit gusto pa nila maligtas, kahit gusto nakasama, gusto pa maligtas. May di po totoo yun. Dito sa 1 Peter chapter 2, 20 to verse 22. Sapagkat, pag inabang ka, na kayo'y nagkasala at inamas na dito, ayun talaga naman pagtitiis. Ngunit kung kayo gumagawa ng mabuti at kayo nagtulus tayo dito, at yung kinitanggap na may pagtitiis, hindi ka nagtulus sa Diyos. Sapagkat kung dito may tinawag na niya, di ba? Yun ang parang kayo tinawag na. Sapagkat si Kristo ay nagpusa na sa inyo, na kayo iniwanan na rin kung sumunod kayo sa kanyang mamaya. Sa ilinagtasan at nalawag pagbaraya sa kanyang bibig. Nagsira gusto ay kasi magpusa, hindi siya nagpagka, hindi siya nagpagka na kayo pwede ko mga samahan o may katulid. So, sinasabi na dapat tayo maging. Yun ang predestination na sabi ko niyo. Kung paano tayo magiging katulad ng ating Panginoon. Walang personal predestination na ito kanya, walang tao lang qualification, yung pangalan, walang galusot niya. Dahil ang Panginoon namatay para sa lahat. Hindi lang para mo. Ito po ang ating pag-aaral sa bago ito. Maraming salamat po at nagkaroon tayo ng pag-aaral at matapos na. Ito po ang pangalang bahagi ng ating pambos sa mga taga-Roma. Ito ang pinakahita ng bahagi ng ulat na mga. So, wala tayo tanong. Hindi natin tatapos na natin pag-aaral sa